Ang tawag kasi sa condition mo, Diego, is Tetra Amelia syndrome po. Tetra Amelia syndrome na ang ibig sabihin ay hindi nag-develop ang lower body part ng katawan mo. Yes po, tama po, Miss Tony. Ang pinaka hindi ko makakalimutan, Miss Tony, yung sabihan kang manananggal, gano'n. Ba't walang paa, kalahati, ganito? Manananggal, lilipad na gano'n. Ginaganon ako. Bakit putol? Para kang parang toy, yung robot na naputulan ng mga ganito. May time ba na kinu-question mo si God? So, ayun, Hello! Miss Nice to Tony. meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Thank you po. Nice to meet you too po. This month is PWD Awareness Month, this July. Magandang pag-usapan natin yung story mo kasi ikaw ang nagpatunay na hindi hadlang ang kung ano man ang kapansanan at kakulangan na meron sa atin para maging masaya sa buhay, Yes. magpatuloy sa buhay, abutin ang mga pangarap. Pero it takes a lot of strength. Yes po, Miss Tony. It takes a lot of life experiences. Paano mo ma-discover yung lakas na yun? Kasi I'm sure hindi naging madali yung buhay mo, Diego. Yes po, Miss Diba? Tony. So, ikaw ay taga Davao talaga? Opo. Paano mo i-describe yung childhood and kailan nag-sink in sa'yo nung bata ka na may disability ako? When I was 11 years old, doon ko mas na-realize bakit parang iba na pala. Ba't hindi ako kagaya ng ganito, ganyan? Bakit hindi ako kompleto? Ganun. Kasi sa bahay mo, ang trato sa'yo ng pamilya mo is normal. Normal po. Parang walang kulang. Yes po. Kahit nakikita mo sila na may legs nung bata ka, hindi mo ba yung tinanong sa magulang mo, bakit lahat kayo may lower body, ako wala? Actually, yun ang ko ni mama, tanong ko na, bakit ako lang naiiba sa... Kailan mo tinanong yan? Nung po, during elementary, so sabi ko, bakit sa kami magkakapatid ganito ako lang naiiba? Anong nangyari? Ganun yung tinanong ko sa kanya. Ano sabi ng mami mo? Sabi niya na yun talaga ang ipinagkaloob ng Panginoon. Tanggapin na lang kung anong binigay niya. Ang tawag kasi sa condition mo, Diego, is Tetra Amelia syndrome po. Tetra Amelia syndrome na ang ibig sabihin ay hindi nag-develop ang lower body part ng katawan mo. Yes po, tama po, Miss Tony. Parang po siya, during her pregnant po, parang dala ng stress po. And then, kasi si mama kasi, that time na, nasa sa sinapupunan pa lang niya Yung po. pinagbubuntis ka? Yes po. Siya lang kasi tumayong ama't ina. So, ayun, Naiyak ka na sa story ng mami mo. Oh, kasi Miss Tony, pag pinag-uusapan kasi yung sa nanay? family story, yung nanay about that, na natatouch ako. Nalaman mo story ng nanay mo? Kasi, Nung nabubuntis siya sa'yo? opo, kasi yung papa ko mabisyo kasi nung time na yon laging inom ng inom. So, nagmamining kasi yung papa ko. Hindi agad dumiretso sa bahay. So, dumaan sa mga inuman. Barkada. Ganun, barkada, ganun po. So, hindi masyadong sustainable yung, yung papa ko. So, yung ginawa ng mama, nagsikap siya, dala ng stress, pagod. Kaya yun naging result sa po. And according to my mom din po, that time din po kasi gusto na din po ni Mama Miss Tony na mag-control. Birth control? Opo, parang ganun. Kasi ayaw na nga niya po mag-anak po. Kasi sa hirap ng situation ng buhay namin. Ilan ba kayo magkakapatid? 5 po, Miss Tony. Pangilang ka? Pangatlo po. So, ang ginawa ng nanay mo nung nabubuntis siya sa'yo is Nagko-control po siya. birth control pills. Yes po. Pero hindi niya alam na buntis na siya sa'yo. Yes, ma'am. Late na niya po na nalaman na ganun pala. So, kung tatanungin ka namin on the physical, pag sinabing wala kang lower body part, may private parts pa ba? Yes po. Goods naman po. Pwede naman ako magkano. Goods. Okay, goods pa daw yun. Okay. Yun ang term na, goods pa, may private part. So, hanggang dito lang. Yes po. Pero yung limbs pababa, yun ang hindi nag-develop. Yes po. Actually, yung sa part ko po is above the knee, parang ganun lang po. Doon lang po sa part ang wala sa akin. So, yun ang naging sitwasyon. Tapos, nung lumalaki ka, syempre, normal ang trato sa'yo ng mga kapatid mo, parang walang kulang sa'yo. Yes po. Pero paglabas mo na sa outside world, paano yung sa'yo? Ang pinaka hindi ko makakalimutan, Miss Tony, nung nag-aaral ako ng elementary, yung sabihan kang manananggal, gano'n. Makakarinig ka, sasabihan ka,
ba't walang paa, kalahati, ganito, manananggal, lilipad na gano'n, ginaganon ako. Bakit putol? Para kang parang toy, yung robot na naputulan ng mga ganito. Siyempre, pag bata ka, hindi ka pa ganun ka mentally strong at saka Opo. emotionally strong. Yes, ma'am. Pumapasok yun. Anong gagawin mo pag ginaganon ka sa school? Kumbaga, ini-ignore ko na lang kasi sabi ni mama, wag mo na lang pansinin kasi wala din naman tayong mapapala. Hayaan na lang natin. Ayan. Ang importante, you're doing your best, sabi ng mom ko. Kaya napaka-importante ng emotional and family support, no? Yes po. Kaya kailangan Opo. buong-buo yung pagmamahal ng Opo. nanay. Yes po. Kasi di ba yung acceptance at pagmamahal, unang binibigay yan ng nanay. Totoo po. Yun ang nagiging sandata ng isang bata. At saka yung mga sinasabi sa'yo ng nanay mo, nagiging inner voice Yes po. para tumapang ka at lumaban ka sa buhay. Opo. Paano ka pumapasok sa school? Like, bigyan mo kami ng routine. Halimbawa, paggising mo, inaalalayan ka ba pababa sa kama o kaya mong Actually, I'm independent po. Kung ano nagagawa ng normal, ganun lang din po, except sa labas. halimbawa yan, pag upo mo ngayon sa upuan natin, paano pag bababa ka? Gusto niyo po i-demonstrate ko? Patingin. Sige po. Sige. Ganito po. Ayan po, ganun lang po. Ayan po. O paano pag uupo ka sa upuan? Ay, ito po. Sobrang easy lang po, Miss Tony. Ang lakas ng upper body mo. So pag mapasok ka sa school, ang ginagamit mo pang lakad, kamay? Kamay po. Pero may sapin naman po siya. Para hindi madumihan. Ano yung ginagamit mong sapin? Pag ba papasok ka sa school nun? Sapatos ba or ano? Chinelas po. Ayan po. Sa scooter ko. Ngayon kasi may scooter ka na. Pero syempre nung bata wala pa, di Oh, ba? wala pa, ma'am. Miss Tony, wala pa. Paano pag pinagtitinginan ka nung bata ka sa school? Actually, nakaramdam din ako ng pain, gano'n. Kasi para bang hindi ako welcome yung pagkakaano nila sa akin. Inayaan ko na lang po. Kasi alam ko sa sarili ko, pantay lang tayong lahat eh. Kulang lang ako ng Kulang paa. lang ako ng paa. Pero tao pa rin ako. Yes po, Miss Tony. Tao May pa rin emosyon ako, may Opo. nararamdaman ako. Opo. Kasi minsan ang tendency ng tao, tinitignan natin yung panlabas na kaanyuan. Totoo Tapos po. doon natin paghuhusgahan ng isang tao. So mas dobleng challenge yun sa'yo. Yes po, Miss Tony. Bilang isang tao para patunayan na normal akong estudyante, kaya akong makipagsabayan sa pag-aaral, Yes po. kaya kong tuparin ang pangarap ko, kaya kong magtrabaho. So parang ganun yung sa'yo. Yes po. Times 2 ang effort. Yes po, times 2 po. May time ba na kinu-question mo si God? Sometimes, kapag mag-isa lang ako sa kwarto, like, wala sila mama, hindi maiiwasan, Miss Tony. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ano po yung purpose? Ano po yung dahilan? Bakit kailangan na yung iba samantalang yung iba kompleto pero inaabuso yung mga katawan nila? Bakit, Lord? Bakit sa akin pa na nagsikap naman po ako? Bakit ako pa po na may mga pangarap pa po ako? May mga gusto pa po akong goal sa buhay? Yun yung mga po, Miss Tony, na mag-isa ako sa kwarto. Katanungan, no? Katanungan po. Yes, ang number one tanong kasi ng tao pag meron kang masakit na pangyayari sa buhay mo is, bakit ako at ano ang purpose nito? Opo. So as you were growing up, nakita mo ba yung purpose? Bakit sa dami ng tao? Bakit ikaw yung naging ganyan? Napapaisip din ako niyan, Miss Tony, ha. Siguro kung kompleto ako, hindi siguro ako magiging successful. Kung ano ako ngayon po, like kilala sa social media, and hindi ko siguro maranasan pong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko siguro ma-experience yung pag-work. Siguro sabi ko, okay Lord, I know may purpose ka kung bakit ganito. Kasi iniisip ko rin, Miss Tony, siguro pag kumpleto ako, siguro bulak-bulak ako, gano'n, parang gano'n. Miss Parang ang Tony? nagets ko sa'yo is, dahil may kulang sa akin, ipapakita ko sa inyo na kulang man ako sa physical, pero Opo. kayang-kaya kong gawin yung mga nagagawa ng isang tao na kompleto, Yes ang po, Miss physical. Opo. Nakapagtapos ka ng pag-aaral, Opo. nakapagtrabaho ka, nakapag-apply ka sa trabaho. Government po, opo. Tapos pumasok ka pa sa paggawa ng content online. Opo, tama po. Paano ka napasok sa paggawa ng content? And ano ang nagtulak sa'yo para i-expose mo yung sarili mo sa mas maraming tao, knowing ganito yung situation ng physical appearance mo? So, nagsimula po yun sa pagsayaw ko po. Acting. Sa TikTok singing na yan? Po. Opo, sa TikTok. Sumikat kasi ako, Miss Tony, sa TikTok. Sa TikTok muna. Opo.
Kasi pero nagpe-Facebook na ako that time, gumagawa na ako ng content, pero hindi ganun ka, Hindi napapansin. Napapansin. So, doon ako mas napansin sa TikTok po, Miss Tony. Pinagpatuloy ko yun sa paggawa ng content. Kasi, random content kasi ako eh. Nung time, hindi ko in-expect, Miss Tony, na, nagba-viral na tong video. So, parang medyo namomotivate ako. And then, ang pinaka nagustuhan ko kasi dito, Miss Tony, the way ako gumagawa ng content, hindi ko in-expect na may mga taong napapasaya ko. Dahil nakita nila na comfortable ka sa sarili mo, hindi mo ikinakahiya kung ano man ang sitwasyon mo, parang na-encourage sila na mahalin Yes, din nila yung sarili nila, Opo. kung sino sila. Opo. So, nung time na yun, ang sarap sa feeling, makadinig ng gano'n. Ayun, pinagpatuloy ko sa paggawa ng content. Ano yung una nag-viral na maalala mo? Siguro sa lahat ng content, unang nag-viral is yung sayaw. Kasi lakas kasi makahatak nung yung sayaw eh. Kasi it's Makagod. a feel good. Yes po, ma'am. Oo, tsaka parang nakikita nila, tinan mo siya, may kulang sa kanya pero sinasayaw lang niya yung mga problema ng buhay. Yes po. Parang Kaya pa ganun. niyang sumayaw kahit ganyan ang sitwasyon ng buhay nila. Yes po. Parang mamomotivate ka na, ay, pwede rin palang maging masaya kahit may pinagdadaanan. Opo, tama. Kung paano mo lang titignan yung buhay mo. Yes po, Mr. So, after nun, tinuloy-tuloy mo na. Tinuloy-tuloy ko na po kasi ando na eh. Pero ang reason talaga, Miss Tony, kung bakit napasok ako sa TikTok is during that time na nag-work ako sa government, may mga po kasi students na nag-a-apply ng summer job. So, they convinced me na, okay, kuya, mag-TikTok ka kaya, try mo kaya ganito. Kasi ang trabaho mo sa Department of Tourism, Opo. saan ka nagtatrabaho dun? Pero nilagay po ako sa reception po. Parang receptionist po ako. Sa Davao. Sa Davao po. Hindi ka pa nagko-content nun. So, yun ang unang-unang trabaho. Actually, nag-content na ako doon. Lagi na nagva-viral yung video ko nung time na yun. O habang nag-work ako, ayun, sumisingit ako sa paggawa ng content. So, kung isipin natin, paano mo na-handle yung bullying? Kasi parang from childhood to college hanggang sa nag-apply ka ng trabaho, parang tinuloy-tuloy mo lang yung buhay mo. Syempre, ang bullying, hindi man natatapos yan. At saka yung impression lagi ng tao sa'yo pag first time kang mamimit, syempre, lagi silang nagugulat. Kasi, ang gusto ko kasing mangyari, gusto ko pag once pasukan ko yung isang bagay or gustong pasukan ko yung isang opportunity, dapat handa ako sa sarili ko, Miss Tony. Kasi alam ko, hindi maiiwasan na bawat hakbang mo or papasukan mo, meron at meron talagang magdi-discriminate sa'yo. Or kung hindi man i-discriminate sa'yo, kumbaga titingnan ka ng head to foot. Parang ganon. Ikaw ang breadwinner sa family mo. Opo, Miss Tony. Alam mo, ang mga breadwinner, meron silang invisible load na dala-dala araw-araw sa kanilang mga balikat. Na sila lang Totoo po yan. ang nakakaintindi. Tinan mo na nagiging emotional ka na tuloy. Hindi kasi, pag ganun yan kasi, Miss Tony, mababaw lang kasi talaga yung ko. Oo. May silent battle sa mga breadwinner eh. Totoo, hindi kasi ganun kadali. Sinasabi nila na, okay lang yan, nagagawa naman. Pero hindi nila alam po, Miss Tony, na naghihirap ka. Hindi ka naman pwedeng titigil, hindi ka naman pwedeng huminto. Kasi naging breadwinner pa ako, Miss Tony, kasi sa lahat namin ng magkakapatid, ako lang kasi yung mas may stable job, which is nagtatrabaho ako nung time na yun sa government. And pinagsabay ko yung pagbablog. Parang medyo nakaka-sustain po yung pagtatrabaho ko. Kinikita ko and pagtatrabaho ko din po. Pag may pinagdadaanan ka na ng personal, susuluhin mo na lang, iiyak mo na lang. So, kanino mo i-share, di ba? kay Lord. Mhm. Sabi ko kay Lord na, Lord, ikaw na pong bahala sa lahat. Kasi alam ko ikaw yung mas nakaka-witness sa lahat ng mga ginagawa sa amin po ng mga anak mo. Kung ano man yung magiging kapalaran ko, Lord. Sana, Lord, patatagin niyo pa yung loob ko. Bigyan niyo pa po ako ng sapat na lakas. Alam ko hindi ka natutulog, Lord, pero kayo ang bahala, Lord. Kasi it's not easy, Miss Tony. Breadwinner. It's not easy. Hindi na nga madali maging breadwinner. Hindi Dumating pa madali yung sitwasyon mo bilang isang breadwinner. Di ba, Miss Tony? Di ba? Opo. Minsan dumating din sa point, Miss Tony, na parang, dapat na ba akong huminto? Pero hindi, kasi ayoko din maging pabigat, Miss Tony. Paano yung apat mo magkakapatid? Nakakatulong din ba sila? Kasi sila kompleto ang mga body parts nila. Actually, nakapag-asawa na rin naman po sila. Kanya-kanya din po yung buhay ko. Yung mama ko, wala kasi trabaho ko. And then, patay na yung papa ko. Ang nangyari na, ako na yung nagpatuloy sa pag-aaral din ng kapatid kong bunso.
Ano ba yung pinakapangarap mo? Ang maging artista po. Yun talagang dream mo? Yes po. Since bata ka. Opo, Miss Tony. Ba't gusto mo mag-artista? Kasi elementary lang pa lang ako, Miss Tony. Nanonood na ako ng mga drama. TV? TV. Oo, hindi pa ako nag-aano kasi noon ng cellphone, ng TikTok, ganun. Na-adapt ko yung bawat facial expression nila, yung paano nila ginagawa. Na para bang, Kaya ko yan. kaya ko to eh. Kaya ko yan eh. Magagawa ko to. So, trinay ko siya sa salamin po, Miss Tony, habang... Ang maarte ka sa harap ng salamin. Oo. Ganyan ang mga gustong mag-artista. Yes po, kasi Yung ayoko... pag gusto mo mag-artista, lahat dadaan sa ganun. Aarte ka sa harap ng salamin. So, ginawa mo yun. Ginawa ko po yun many times kasi gusto Sinong ko... ginagaya mo na artista nun? Si Paolo Abilino at si Arky Bagat Singh po. Yun. Yun yung mga idol ko talaga sa pagdating sa actingan. So kung dream mo mag-artista, yan ba ang reason kung bakit kumakanta ka sa content mo, umaarte ka, nagsasayaw ka? Yun yun. Yun yung ginawa kong way para ma-discover po ako, Miss Tony. Baka sakaling may direct na biglang makadiscover sa'yo, no? May potential. Parang ganun yung way ko po. Baka mapansin ako. So, ayun po yung pinaka-biggest dream ko sa buhay. Yung pangarap mo, pwedeng matupad pa rin yun. Ang dami ko nang nakausap dito na inabot lang sila ng ilang taon or may mga pinagdaanan lang silang pagsubok. Pero dumarating talaga ang time na ibinibigay sa kanila yung pangarap nila. Totoo. So parang ngayon nasa training stage ka. Tama po. 'Di ba? Opo. Ano yung proudest moment mo bilang isang breadwinner? Siguro, yun po yung nakapagpatayo po ako ng sariling bahay. Nakapagpatayo ka ng bahay Opo, yes. dahil sa sariling sipag at tiyaga. Tama po, Miss Tony. And then, second po is yung nakatulong ko sa pagpapaaral ng kapatid ko. Yun yung pinagmamalaki ko sa buhay. Oo, alam mo yung lagi kong naiisip yan, yung mga breadwinner, lagi silang tumutulong sa family nila, lagi silang tumutulong sa nangangailangan sa mahal nila sa buhay. Opo. Pero sino kaya ang tumutulong sa mga breadwinner? Si Lord. Kung hindi dahil kay Lord, hindi mo naman siguro maabot yung mga ganun. Hindi mo makukuha. Pero paano mo i-describe tong life mo as a content creator? Paano yun? Ano ang nagagawa nun sa'yo? Anong nabibigay nun sa'yo? Actually, malaking tulong. Paano Miss Tony. nabago ang buhay mo? Dito ko nakukuha yung mga pambili sa bahay, mga gas expenses sa bahay. Kasi, Miss Tony, nag-quit na ako sa government. Nag-full-time vlog na po ako. Content creation? Content create. Oo, yes po, creation po. Actually, without social media, hindi ako makakabuild ng bahay. Yes. Kasi totoo po yan dahil in my 7 years as a public servant, walang nangyayari, Miss Tony. Aminin natin lahat na siguro, depende, hindi ko naman lahat, pero usually wala talaga. Kaya pinili kong mag-vlog. Apo. Alam mo, ang ganda rin nung story mo. Kasi the very thing na inaasar sa'yo ng childhood ka is now the very thing that is supporting you and sustaining your financial needs. Yung mga masasakit na salita na nakuha mo ng bata ka, yun ang nagtayo ng bahay mo ngayon. Tama po. Kaya di ba ang sarap tignan kapag nakikita mo yung bahay na pinatayo mo? Opo. Ang tanong ngayon, siguro ng ibang mga tao sa'yo is, paano yung pagganyan ng sitwasyon mo? Paano mo hinahandle yung sa love life? Kasi ilang taong ka na ngayon? Ay, natawa. Ilang taong ka na ngayon? 29 po. Oh, 29. Paano mo hinahandle yung pag may crush ka or may natitipuhan kang babae? Dinadaan ko po siya sa actions po. Like, Actions. Opo. Okay. dinadaan ko siya sa tinitreat ko. Mahirap ba mag-approach or manligaw ang isang katulad mo? Masasabi kong, yes. Oo. Pero honestly, Miss Tony, parang parang ang babae kasi yung una na. Nag-approach sa'yo ngayon? Nag-approach sa'yo. Kasi nga, medyo kilala ka na sa content. Online creator na kasi siya. So, tendency minsan, kapag kaganyan, medyo kilala na, may mga babae na sila na ang unang Lalapit or mag-a-approach. mag-approach sa'yo. So, Opo. paano yun sa part mo?
Hi everyone! Today I want to show you Pocket Broker, a trading platform that was recently completely redesigned and everything looks much more modern and user-friendly now. The platform already has more than 19 million registered users and over 750 million in monthly trading volume, which definitely adds confidence. If you've ever wanted to try trading but didn't know where to start, this might be a good place to begin. Getting started is really simple. Just register in a few clicks and don't forget to enter my promo code Tony July during the sign up to receive additional bonuses. What I especially like is that every new user gets access to a free demo account with a virtual balance of $50,000. This means you can practice trading using real charts and real tools without risking any of your own money. It's a perfect way to learn how everything works before moving to a real trading. Another useful feature is copy trading. You can choose experienced traders from the leaderboard and automatically copy their trades. This makes trading much easier for beginners who don't yet have much experience. So let me show you how it works. I'm opening a trade right now, and before confirming, I can clearly see both the potential profit and exactly how much I'm risking. There's no leverage and no hidden debt, and you can never lose more than the amount you invest in a trade. See? And there you go, a successful trade. Of course, every trade involves risk, but the platform keeps everything transparent and easy to understand. Pocket Broker also offers 0% withdrawal fees, so everything you earn is yours. And if you ever need help, support is available 24/7, making the whole experience much more comfortable for beginners. The platform also takes security seriously. Verified accounts help protect users from fraud, and 256-bit SSL encryption provides the same level of protection used by major banks. If you'd like to try Pocket Broker yourself, check out the link in the description and use my promo code Tony July. when registering. Start with a free 50,000 demo account and explore the platform without risking your own money. So that's it for today's video, and thank you for watching. If you have any questions, leave them in the comments below, and don't forget to like this video and subscribe to the channel. See you in the next one! Wala, minsan medyo may nagpapakipot, kunwari ako kasi... Siya ang nagpakipot. Siya ang nagpakipot. Okay. Hindi kasi, Okay. hindi, Ayaw niya ng aggressive na babae. hindi kasi Ano yung mga quality hinahanap mo sa isang babae? siguro yung unang-una, tanggap ako, yung pagkatao ko. Yung walang halinlangan na mahalin ka. Ganun po. Pagdating sa personality, ano ang attractive sa isang babae? Gusto ko yung simple lang. Simple lang na kahit na palatawa. Ganun po. Masiyahin. Masayahin, oo. Sarap kasama. Yes po, Miss Tony. Yun yung gusto ko. And then, hindi selosa. Actually, I know naman, pwede na, selosa gusto ko naman yun. Pero in private. Cute way. Cute, yes po, ma'am. So, sa buhay mo ngayon, hindi mo pa nakikita ang sarili mo na magse-settle down anytime? Actually, sometimes nakakaisip, napapaisip din ako. Parang gusto ko nang ganito, mag-settle down. Gusto ko nang magkaroon ng family. Hindi naman naiinggit. Parang nai-inspired ako na parang bang, sabihin na lang natin naiinggit ako sa mga kasama ko, no? May mga family, may anak na, tatawagin silang daddy, ganun. Ano sa tingin mo, sa buhay mo ngayon, ang greatest blessing na mako-consider mo? Yung mga may napatunayan ako for my family. Ganun po. Sa lahat ng tao, sa lahat po. Kung anong level ako ngayon po, yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At saka doon sa mga, marahil sila yung 5 years old, 6 years old, 10 years old, yung may mga disability sa katawan, anong gusto mong sabihin sa kanila? Siguro yung mga katulad ko, at kung may mga pangarap man sila, huwag nilang itago, ipakita nila. At isa pa, huwag mawala ng pag-asa, Miss Tony, kasi lahat ng mga ginagawa natin, hindi natin maabot kung walang Panginoon, kung hindi dahil kay God. So ngayon may ganito ka na? Yes po. Travel Scout. Kaya nga eh. Actually, Kailan mo lang siya nakuha? sponsor po yan ng WXYs po.
Wow, may nagbigay na Yes, sa'yo. opo. Patingin nga, paano mo siya i-operate? Patingin, sige, Let me, paano? demonstrate po. Sige, okay. Sige po. Paano? Sobrang dali lang, Miss Tony. Sige. Automatic po kasi siya. Tapos, May remote po kasi siya. Pagka unfold niya po, ayan, ganito po yung ano niya. bigay, tas pagsasakay ka, Ganito lang po. kaya mo ikaw lang mag-isa? Of course po, Miss Tony. Ayan. So, pagkatapos Ang lakas po, na ng upper body mo talaga. kasi nagji-gym po ako, Miss Tony. Nag-gym ka pa? Yes po! Hindi nga! Promise, 8 months ko na po ang ginagawa. O sige nga, magpaikot ka dito. Alam mo, Ayan. ikot kang ganyan. So, ayan po. Tingnan niyo Patingin. po. Ayan. O, di ba? O, alam mo, bagay din pala yan sa mga buntis. Yes po, hindi lang po kasi for PWD but also sa mga pregnant or mga senior citizen po Oh, na diba? mahihina na ang mga buto. Nag-joyride na siya. Sige nga, i-joyride mo nga dito sa studio. Magpaikot ka. Ayan po. Dito na namin tatapusin ang aming pag-uusap habang nag-joyride si Diego. Thank you for watching. Thank you for liking this video and thank you for subscribing. And most importantly, thank you for forwarding this video to someone who needs it.